Sup guys? So syempre, dito na naman ang paborito niyong guest. Of course, we got the champ right here. Ako yata guest dito, boy. Oh, syempre. Well, marami nagtatanong sa inyo, no? Bakit lagi ako nasa vlog ni Joven? At lagi kayong magkasama? Well, malalaman niyo siya sa masusunod pa na vlog, pero masanay na kayo. At sa mga nagsishow ng love, attention, pagmamahal sa akin sa last vlog, maraming salamat po. Alam ko na yan ang way niyo para lang. Nagkakaroon na ng community, boy. Oo nga eh, grabe. Oo, I feel the love, I feel the support. Bro, English. Ay, yun na nga Straight eh. English. Guys, syempre hindi nyo naman kasi nalalaman kung ano yung nangyayari sa background, di ba? Pero yun na nga, maraming salamat sa mga nag-love sa akin sa last vlog. And guys, tulad ng sinabi namin, Olympian Mecha Gym is now open for franchising. Kung meron kayong idea na spot, location, or meron kayong gusto start na business, message nyo lang si Champ, or message nyo lang yung page. So today, anong workout natin, Champ? Push day tayo. So, low volume tayo. Dalawang exercise ng shoulder and then tatlong exercise ng chest. Okay, pero high intensity to. So, gagawin natin iba-ibang resistance profile from top, mid, tsaka bottom range. I-hit natin. So, lahat, mas ma-maximize natin yung push workout natin. Tama. Siyempre, kasama Kumbaga, natin walang redundancy doon sa resistance profile. sa tatamaan na part. Sama natin ngayon ang next IFBB Pro Baliwag Chicken Lechon, DJ Ian Sanders. No, just kidding. Sobrang lupit ng transformation ni DJ Ian. And of course, pinakamalupit na doktor, pinaka-pogi, the one and only Dr. Austin Gawaran, aka DJ. Ano nga DJ Ano, mo? kinumpleto mo talaga eh, Dr. Austin Gawaran. Ano nga DJ mo? Dapat kinumpleto mo na, boy, Dr. Wag Bart na. Austin. Wait, ikaw lang bibinaw mo. Hindi, guys, syempre, di ba? Tutuwa kami, nakita-kita kami ngayon eh. Sobrang daming good news. Praise God, to God be all the glory. Let's go. So dito, kahit na-explain ko na to mga bro, yung mechanics nito, mahirap siya sa mid-range, okay? So madali siya sa top, tsaka sa end range. So ang iniiwasan natin dito is yung leverage umikli doon sa bottom range. Kasi, ang nangyayari, eto, pag umikli kasi, yan, yung resistance profile niya, bumababa yung torque, okay? So yung load, mas madali siyang i-execute. Ngayon, pag nilayo mo, mas high torque, so mas mahirap, okay? So yun yung i-maintain natin. So if hindi pa kayo sanay sa ganitong movement, sa ganitong pattern, medyo magka-fire up lang yung arms nyo the next day. Pero after nun, magiging okay na pag inulit nyo. Yan, ito. Yan. Kaya siya mahirap sa mid-range kasi yung ginagawa ng iba, di ba dito, naka-fully extend ka ng arms. Yan, extended. Tapos pagdating dito, umiikli. Yung leverage, ayun, nagbe-bend yung elbow. So, hindi ibig sabihin na full stretch or deep stretch. Ibig sabihin, mas maganda yung torque. Hindi. Kailangan yung leverage, ma-maintain nyo na mahaba. Malayo. So, yun ha, yung cue doon, yung peak tension, hindi ibig sabihin nasa deep stretch. Okay? Kailangan pasok doon sa leverage. Okay? Go! So, ito mga bro, yung ganitong training, exercise or ganitong training program, mabibitin kayo if hindi nyo malalagay yung intensity mismo doon sa working set tsaka sa drop. Lalo if sanay kayo sa high volume exercise. Kumbaga parang parang inahabol nyo na lang yung fatigue, which is hindi na natin kailangan yung ganun eh. So problem natin, if nag-maintain kayo sa mga exercise like yung mga machine, na-adapt yung movement eh. Okay. So pag na-adapt yung movement, yung stimulation, Mas bumababa. At the same time, mas nag-a-adjust yung body natin na huwag mag-attract ng muscle fiber dun sa target area. Kaya yung iba, mabilis mag-fire up yung tricep kasi adapted na yung chest movement. So kumukuha na yung body mo to support yung movement para ma-lessen yung fatigue. Yun yung naging problem ko before. Masyado ako naging favorite yung Smith machine before. Hindi ko napansin, nag-take over na yung arms ko. Tapos dito natin i-overload yung upper pec. So alam naman natin na sobrang i-develop nung upper pec, especially sa mga hindi maganda yung genetics dyan. Sobrang critical ng movement. So kailangan maganda na yung blood flow bago nyo i-hit yung upper pec
para ma-overload nyo ng tama. Kasi if pangit yung blood flow dyan sa area bago nyo i-overload, for sure mag-a-attract lang kayo na mag-a-attract ng ibang muscle, especially yung deltoids, front delts, tricep. So ito yung ginagawa naming technique. Ako talaga, kahit alam ko na yung numbers, naglalagay pa rin ako ng 20 to check lang yung pattern na gagawin ko. At the same time, kung condition ba yung katawan ko today, kung kaya kong mag-max load dito sa upper pec. Parang to. Yan. So yung baba ng bar, nasa may lower part lang ng club head. Hindi siya sa may club head, hindi rin siya sa may nipple side. Sam, hindi mo na siya inaano, no? Pina-full hindi siya Lockout. dinudulo, nilalak. Hindi na. Once nilockout kasi natin dito, ang mangyayari, offload sa chest, loaded sa joint, magka-fire up yung tricep. So ang daming factor para hindi mag-fire up yung upper pec nyo, lalo dun sa may mga weak yung upper pec. So i-feel nyo lang muna, tsaka nyo i-work yung range. Kami, ever since talaga 3/4 range. Kumbaga full stretch sa baba, and then semi-lockout sa taas. Tapos i-make sure nyo lang na pag nag-incline kayo, hindi naka-flared out tong rib cage nyo. Yun kasi yung common na nakikita ko. Naka-flared out tong rib cage, so anong nangyayari, yung positioning ng torso nagiging flat. So basically, yung mechanics mismo ng upper pec movement, hindi natin nagagawa kasi nga doon sa angle. So para ka lang din nag-flat nun. Make sure nyo naka-engage yung core, naka-retract yung scap nyo, naka-pin down yung shoulder. So doon, mas ma-maximize natin yung deep stretch ng upper pec. 2 sets lang tayo. Okay, low volume. So kailangan ko lang maghangin. Kasi working set na to eh. Then after nyan, back off set tayo. Shoutout sa Waking. Yan, so meron akong intra-carbs dito, 50 grams, tsaka EAA. So habang nag-workout ako, fueled pa rin. So hanggang matapos yung exercise ko, hindi ako nadideplete. Pero alam nyo ba ilan yung ano ko ngayon? Para lang at least may idea kayo. So total ako ng 5 meals. Every meals meron ako 300 grams ng rice. So 1.5 kilo na cooked rice. Computin nyo na lang kung ilan yun. Pero yung body fat ko, yan, utilize yung pumapasok. Ngayon, pag nagbaba ako ng carbs, mabilis mag-flat, mababa yung muscle retention. So yan yung sinasabi ko na dapat bunggo yung composition nyo tsaka training nyo dun sa pagkain. Hindi pwede na ganito na yung condition nyo, tapos magbababa kayo ng carbs pa rin. So, mangyayari, magka-flat na magka-flat, papasok kayo sa catabolic stage, which is ayaw natin mangyari. So, kailangan nakabantay. And then, pag nag-flat, refeed. Yun yung dapat na alam nyo tignan. Especially sa mirror, pagising nyo ng umaga, ano ba lagi itsura nyo. Okay lang yung semi-flat, pero pag nag-training kayo, flat itsura, may problem. So, may kailangan kayong i-fix. Kailangan nyo mag-adjust ng pagkain, or kailangan nyo mag-refeed, kailangan nyo mag-cheat meal, if kailangan nyo ng mental reset. So, ang dami. Lalo if naka-lifestyle lang kayo, hindi nyo kailangan gawing komplikado. So, kailangan nyo lang ng routine na masusundan nyo ng dire-diretso. Siyempre, magagawa nyo yan pag naka-follow kayo dito. Magagawa niya yung pag-upper Ina, zero boy. agad. Ayun, sabog oh. Kita ba bro? Bonnet, pre. Ayun. 30, 10. Kita ba dyan? Dito bro. Shoulder. Victor Pring ano yan, pose eh. Saka ganyan. Buga. Buga. Bitaw, bitaw. Bitaw, sando. Victor saan? Oo. What's bitaw, sando? Let's go! So, okay, champ. Since nasa usapan na tayo ng peptides, no? Sinabi nyo na yung top 3 fat loss peptides.
para naman sa'yo, since recovery ka, ano yung top 3 recovery peptides para sa'yo? Sa akin, favorite ko talaga, more on performance eh. Performance. So, Motsi, NAD, tsaka yung isa hindi naman sa ano eh, pero GH. GHKCU. Hindi, GH talaga. GH talaga, HGH. Okay. Bakit? So, si Motsi kasi, actually before ako mag-start, di ba, as in zero peptide, Oo. trinay ko muna si Motsi. So, kahit light lang yung workout ko, ramdam ko yung pump tsaka fullness ng muscle. Kumbaga, fueled yung muscle ko nang hindi ko kailangan ilagay yung intensity agad sa workout. And then, sinad, nakita ko na yung pagka-sluggish ko nawala, mental clarity. Yan, kumbaga pag binunggo ko siya, ano ba, isang pin, dalawang peptides, nung binunggo ko siya, parang ang robot Oo, actually. kasi mitochondrial function mo. Tapos pareha bomba. silang more on ano eh, power cell eh. Oo. So, ATP. basically, talagang movement. Oo. Kumbaga, talagang functional. Yung body mo na, yan, gumalaw, mag-isip. Kumbaga, hindi kasi mabubuo pag wala yung NAD plus eh. Di ba? So, natural na yan sa body mo. So, pag wala yan, walang function yung ano mo, yung cells mo sa katawan. So for you, since marami kasi nag-PM sa atin, nagtatanong, no? So yung muscle building peptides, kasi sinabi ni Jonas, ang favorite niya is IGF-1, Oo. CJC, and ano nga ba yung paborito niya, sinalimutan ko. Pero for you naman, since kabisado mo naman Akin ever since naman HGH. full HGH peptide Oo. talaga. Mm-mm. Number 2, Number 2, hindi pa kasi ako nakapag-CJC eh. hindi pa. Hindi pa. So, hindi ko pa alam yung experience. Pero nabasa ko naman na. Pero, ayokong i-override yung use ko ng ibang peptides eh. Oo. Hindi, tsaka Diba? if naka-HGH ka naman kasi basically, kuha mo na yung father. Actually, of- overriding na ako doon. Overriding na yun. Diba? Tama. So, si CJC, if naka-off kayo, gusto nyo lang i-boost up yung natural, yan, pwede nyo ipasok, combo. CJCE pa. Oh, pero kung naka-direct HGH ka na, no need na. Pero para sa mga magko-compete ngayon ng syempre bodybuilding, no? Oo. Ano yung top 5 peptides na ipapagamit mo for Ako, for someone me. who's already competing, hindi yung bago someone's already competing. Siyempre, Top number 1, HGH. Kasi ever since yun naman nagamit ko before pa mag-release ng ibang peptides. Pangalawa, Motsi. Kasi pump enjoyer ako. Oo. So, mas na-utilize ko yung exercise, mas na-enjoy ko, mas nagiging consistent ako. NAD+, so may turo ako, umaga hanggang gabi, fueled ako ng energy. So, yung clarity ng utak ko, hindi nawawala. Na-explain ko sa kliyente ko, na-enjoy ko yung ginagawa ko. And then, pang-apat, ano ba pang-apat ko? Cosmetic Syempre, side na eh. GHKCU. No, para cosmetic pogi. side eh. Kasi hindi mo may enjoy yung itsura mo sa salamin pag pangit ka eh. So, dapat glowing yung skin mo. Like, yung ginagawa namin ngayon, pinapakita namin sa inyo na pag nag-prep kayo, hindi naman kayo basta-basta papangit kung kaya nyo alagaan yung sarili nyo. So, si GHKCO, tutulungan niya kayong i-maintain yung glow nyo kahit naka-prep kayo. So, Freshness. makikita nyo, hindi bilog yung mukha namin, pero hindi rin mukhang dry. Oo. So, na-maintain namin, ano, Bang. di ba? So, hindi siya yung parang flat na nadapa yung skin na parang dark. So, isa sa nagustuhan ko sa GHKCU yun. Kumbaga, glowing ka kahit low body fat ka. Totoo. Yun. Number 5, Number 5. pili ka na lang, papapiliin kita. D-Sip, Semax, or Reta. Actually, So Reta. D-Sip is deep sleep inducing Oo. peptide. Alam mo naman, pag deep sleep, mas makakatulog ka na maayos. Semax naman is basically brain peptide natin siya for brain clarity and mental focus. Then syempre Reta True Tide, number 3. Well, syempre, if nakakating kayo, better si Reta. Oo. Okay? Nagkaka-interrupt lang naman sa tulog if yung body mo nagsasend sa'yo ng signal para gumising para kumain. So, if nandyan si Reta, isa-shutdown niya yung ganong senaryo. Pero, if bulking kayo, syempre, tas hirap pa rin kayo matulog, kumbaga inaayos niyo yung body clock nyo, D-Sip tayo. Yan. Yan. So nakuha nyo na yung top 5 peptides use for syempre competing bodybuilders. Syempre. Pero, syempre, bro, syempre, disclaimer lang din. So, dapat, pag gagamit kayo niyan, i-make sure nyo na may blood work kayo, guided kayo ng physician, and then, hindi kami nagpe-prescribe. So, sinasabi lang namin kung ano yung gamit namin, na pwede nyong itanong doon sa physician na gusto nyong mag-guide sa inyo. Tama. And then, syempre, maghanap kayo ng legit, ng quality, para hindi sayang yung pera nyo. Wala kayo lumayo pa, Rice HRT. Ako ngayon kasi, Let's go. like na sinabi ko kay Pring, hindi na ako nag-CJC, tsaka ipa-remolin. Ipamaril. Ipa-moreling, hindi na ako nag-take noon kasi nga naka-HGH na ako. And then, based din ngayon sa nangyayari sa akin this week, kompleto yung tulog ko, 7 hours. Actually, eksakto.
Tulog ako ng mga alas 2, gising ako ng mga 9 or 9:30, mga ganon. And then, mga bandang hapon, kasi ginagawa ko, twice ako ng GH eh. Okay? So, para lang din mas mag-improve yung insulin sensitivity ko, kaya ako siya ginagamit sa morning. So, nagtototal ako ng 4 IU a day. 2 morning, 2 before bed. And then, mid-morning, yan, inaantok ako. Ramdam ko yung effect. And then, yung recovery, like ngayon, yung pump, tingnan nyo, punong-puno. Di ba? Ganda. So, tingin ko, mas mapapaaga yung laro natin this year. Actually, ang plan namin next year na. Pero, ngayon kasi, rocket yung progress eh. Bakit ka pa mag-slow down? Oo. Gumagalaw na eh. Basta ma-utilize nyo yung tools ng tama and mag-guide kayo ng tama, nothing to worry sa time frame nyo. Mabilis. If naka-time frame kayo ng 1 year, siguro kaya nyo kunin ng 6 to 8 months. Kaya makita nyo, panay ako post ng abs ko. Di ba? Kasi meron eh. Di ba? Tapos low body fat, mataas yung pagkain. Nai-utilize ng maganda yung Kaya nga nagugulat yung iba, sabi, yung mga wala talaga sa bodybuilding o sa di ba? Tataka sila. Coach, kumakain ka ba ng rice? Takin na isa't kalahating kilo yung kinakain ko sa isang araw na kanin, mga bro. Pero ba't wala kang taba? Nai-utilize mo ng tama. Kasi yung demand nung katawan ko dun sa carbs, para ma-maintain yung muscle, kailangan pasukan ng calorie. So hindi lahat pwede protein. Kasi pag puro protein, magka-flat ka pa rin. And mabigat sa tiyan. So ito yung final natin sa chest exercise. So ang goal natin dito is yung range of motion. So mahirap to sa bottom range, padali siya ng padali abang paakyat. Bottom to mid range, mahirap. And then mid to top, doon na siya madali. Kasi mag-stocking na yung joint nyo. So wala nang load sa chest. Kaya ang resting position nito sa taas, hindi sa baba. Okay? So sa baba, mahirap na siya. Mahirap dito sa gitna. Madali na dito. Okay? Pero if hirap pa kayo dito, pwede kayong mag-machine muna. Yan, check nyo yung angle ng elbow ni Pring. Okay din to. Okay, maganda yan. Para hindi gano'ng mag-fire up yung front delts nyo. So yung elbow papunta dyan sa inyo. Hindi siya papunta dito sa gilid. Oo. Make sure nyo lang na hindi nagko-collapse yung forearm. Gumaganon. Okay? Kasi pag dito, nagsiswitch na sa arms eh. So kailangan natin, naka-maintain lang yung position. Tapos na nakikita ang problem dito, binabound sa baba. Okay, huwag. So control kayo dito, and then explosive pataas. Nawawala yung tension, no? Oo. Basta isipin nyo, parang kinakrak nyo yung chest. Ayan o, kinakrak. Isipin nyo, may iipitin kayo dito. Huwag yung parang, di ba yung ginagawa? Kanina, yung first movement ni Ian, ginagawa niya, pagpababa, binabounce niya dito sa, sa pinaka-peak tension natin. Ginagano niya. So yung peak tension, sayang. Doon nga natin ina-attract yung muscle fiber nyo para mag-work. So if mataas yung bench para sa inyo, pwede nyo itaas yung paa nyo. Pero if wala naman discomfort dun sa positioning ng nakababa, okay lang din. Parang ganito. Yan. Pero dapat in control kayo kasi pag wala kayong control dito, baka bumagsak kayo sa sa isang side. Champ, para sa'yo, ano ang pinaka all-time favorite chest workout mo? Incline dumbbell talaga, bro. Incline dumbbell talaga, no? Oh, sa akin, for me, incline dumbbell. As in, inoff ko dati yung mga flat ko. Nag-incline lang ako. Kaya flat ko ata parang once a year. Tapos anong nangyayari rin kasi sa incline ko before, nagiging flat position siya. Hindi ko napapansin. Dahil nag-arc ka. Oo, yun yung mali ko before. So para sa mga maling arc or nag-arc during incline, paano nila makokorek yun? Yung Sa mga nagkakamali, usually naman dun sa mga nagkakamali is yung engaging ng core. Yung iba kasi dinidisengage nila yung core sa sa positioning. So parang inahayaan lang nila na nakasandal yung upper back nang naka-extend yung back nila. Kaya nagka-flared out. Tapos wala sa position yung scap. Kaya nangyayari, nagka-fire up lang din yung deltoids nila. Tapos hindi sila nakakita ng progress sa chest. Kaya dapat naka-push back yung ribcage nyo lagi. Hindi naman siya naka-flat. May slightly arc lang siya. Pero makikita nyo na naka-incline pa rin siya. properly Hindi siya engaged. nagmumukhang flat na parang sa mga powerlifter. Hindi pwede.
So kung gusto niyo ng mass builder talaga ng chest, eto, flat talaga. Akin, ever since naman nung nag-start ako, naka-prioritize ako sa mga flat movement. Kaya nangapal din talaga yung chest ko. Sobrang laking bagay niya pag nasanay ka ng binababa at saka Yeah. tinataas. Ibig sabihin, well coordinated yung katawan mo para mag-engage dun sa iba-ibang position nang walang support. Kasi yung iba yung pagbaba pa lang yan, parang mag-i-slide na sa kabilang side eh. Kasi naka-disengage yung core bro eh. So kailangan naka-engage ka dyan all the time. For me, if beginner advice, focus muna kayo sa flat bench, barbell, compound lift, kumbaga multiple jointing involved, para at least mag-build up muna kayo ng total strength. And then pag na-build up nyo na yung total strength, and then tingin nyo may naiiwan na part, doon na kayo mag-isolate, doon na kayo mag-bias, doon na kayo mag-focus sa mga machine. Hindi kailangan na hindi kailangan na bias agad yung exercise. Gusto nyo agad, purely upper pec lang, wag. So like na sinabi ko, if yung intensity hindi nyo ma-apply dun sa first and second exercise, dito sa third exercise, mabibitin kayo. Aces 2026 champion, Joven Sagabain. Let's fucking go! Uy, manifesting na Let's yan, no? Nasa fucking go! lateral tayo. Pero assisted. So assisted Nakaupo. tayo para makuha yung Nakapads. intention sa taas. Naka-pads, naka-upo. Naka-standing. So dito, ang gagawin natin, naka-full tayo talaga. Na makasaw tayo ng leverage. Ito. O, hindi tayo nakaganito. Tapos kailangan ko, kung wala naman kayong problem sa shoulder, lalampas natin ng konti dito, nang naka-lean forward. And then slow tayo dito sa part na to. Then explosive, slow. So Oo. dapat ba engage ang lat pag Yung na-engage ba ang lat? pag pag magsa-side ka, kailangan naka-engage talaga yan, bro. Kailangan flat yung back. Hindi siya naka-round na ganun. Okay. Tapos, like na sinabi ko, pag paulit-ulit yung exercise, naka-adapt ng katawan mo yun eh. So hindi mo napapansin, ang nagtitake over na talaga, itong traps. So ngayon, itatry natin i-utilize yung lateral nang magpa-fire up lang yung delts. So kailangan ko, nandito, i-elbow assist kita. Dito, tapos dito tayo mag-i-slow. Okay. Nang naka-chest up, ha? Sige, sa'yo muna. Tapos lean forward to konti. Yan. Tapos kailangan pagpababa, ayan, kita mo yung chest up mo. Yan. Chest up. Slow, slow, slow. Slow, 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 slow. Then explosive. Slow, chest up, chest up. So dito mga bro, mapapansin nyo, pag mag-chest up kayo, ayan, yung movement ng delts nyo, pa ganun. Hindi siya pa ganun. Kasi kapag ka ganito kayo, automatic, magti-take over talaga yung traps. Kaya ang ginagawa ko, pag dating nyo ng taas dito, chest up, makikita nyo yung movement ng lateral, di ba? Di ba? Pag from dito, chest up, pababa, pag ganyan. Yan. Magbabago yung position mo. Ayan, okay. Tingnan mo sa salamin bro, sa salamin kung kita. Ayan, di ba? So kailangan natin, habang dito, full side, full side, full side. And then pagdating natin ng half range, magti-twist tayo paloob. Yan. Parang ganyan, yan. Yan, okay? Parang talaga Oo. So mas mataas yung pinkies natin dun sa sa peak range niya, sa peak tension. Tapos tingnan niyo yung pagka-reset ng shoulder ko sa baba So yan, nakalabas yung lateral. Ayan. Yan yung lateral ko, di ba? Ayan. So pag ni-raise ko yan, makita nyo, magsa-separate yung front tsaka lateral ko. Ayan. Kita nyo? Then chest up ka. Then mag-reset ulit yung full deltoids nyo. Ayan, 3D ulit. Since Okay. madaming nagmamahal sa akin sa vlog ni Ben, pipili tayo ng bro. Oh. Mamaya pipili kami ng mga kasabay mag-workout ni Ben sa comment section. So habang nag-workout si Ron, magmi-meeting lang muna namin ni Champ. Tapos live namin recorded namin pipiliin yung workout kasama mo. Tsaka malay mo, bigyan natin libreng peptide Oo, kung gusto. kung gusto nila. So yun na nga. Thank you sa lahat na nagko-comment, sa lahat na nag-share. Hindi, don't forget to hit me. May isa pa tayo, kaso suko na si Nepring. Hindi, puta ka na sinususuko. Game pa ba? Layo ng bingay ko, susuko ako. Ano kasi yan? I'm still here, aren't I? So last natin, partial na lang ng lateral. Pero gagamit tayo ng multi-station machine para mas constant yung tension pababa at saka sa pataas. Tapos,
walang internal rotation ng arms. Fully side lang. So, Ito lang. nakalak. Ito lang, yan. Ito lang. Yan. So dito, talagang off yung front delts natin. So ito mga bro, yung napanood nyo, ito yung sinusunod ko ngayong push day. Nagpa-progress lang ako. And then, yung progression ko hindi naman actually sa weight. Yung progression ko is sa technique. Diba? Kasi nga, like na sinabi ko before, yung katawan mo hindi alam yung numbers. Pero ikaw yung nakakaramdam kung paano nagpa-progress yung technique mo. Yung tempo, yung range of motion, mind-muscle connection, kung paano mo i-connect yung positioning sa movement. So hindi siya yung bara-barang movement lang na magpa-progress ka. Hindi, kaya ko na tong weight na to. So nonsense if mag-a-attract ka lang ng ibang muscle para lang ma-execute yung exercise. So i-apply nyo lagi sa sarili nyo na form over intensity. Para at least iwas din sa injury. Diba? So mas tumagal kayo sa fitness journey nyo. Hindi yung magkakaroon kayo ng setback dahil nagkaroon kayo ng injury sa shoulder, nagkaroon ng injury sa elbow. Kaya kung makikita nyo, sa awa ng Diyos, di ba? Hindi pa naman tayo na-injury na malala, pero na-surgery lang tayo. Pero ang bilis ng comeback. Jump, para sa'yo, para sa new lifters naman, no? Kung ako bagong lifter, ano yung top 3 exercises na must have? Mas ab. Must have. Ano, full body ba or per body? Ano lang muna, syempre, sa chest lang. Sa bagay. Sa chest, ako mainly flat bench barbell, and then incline barbell, and then pec fly. Pec fly. Yan tatlong yan. So, Overall na yan. Flat bench barbell. Incline barbell, and then pec machine fly or kasi for stability, much better if magpe-pec deck muna kayo. Pero kung gusto niyo nang improve yung positioning, cable. Ano ba yung usually top 3 biggest mistakes din ng new lifters? Ayun, yung pagkakaintindi nila sa progressive overload is angat ng angat Oo. ng weight, Oo. which is mali. Ano ba dapat? Progressive overload is yun nga, piniperfect mo yung form, chine-check mo yung mali, kumbaga yung tempo, ini-improve mo, inaalam mo kung nasan yung resistance profile ng exercise, hindi yung, alimbawa, bibilisan mo sa taas yung movement, nandun pala yung peak tension. So, nonsense yung exercise, di ba? Tama. So, para mo lang pinadali. Tama. So, ang goal dito sa pagiging beginner is ma-adapt mo yung ginagawa mo. Hindi ikaw yung i-adapt nung ginagawa mo. Yun yung nangyayari sa iba. Na-adapt sila nung environment na heavy lifting, ego lifting, which is nakakalimutan na nila na yung training exercise is personal. Totoo. Hindi yan sa ibang tao. Iba-iba. Hindi porke ginawa nung malaki yon, gagawin mo. Tama. Di ba? So magi-start ka kung saan yung capability mo na gawin yung exercise. Yun lang. Para sa iyo, Champ, ano masasabi mo dun sa... Siyempre, nung bago tayo nagbubuhat, no? Oo. Strength talaga ang inuuna natin, eh. Actually, dapat. Oo. Oo. Pero, siyempre kasi yung ibang nakikinig sa atin, no, nanonood sa'yo, ano ba talaga, Champ? Sabi mo form, sabi mo hindi dapat strength. Ano yung pinaka best na 50-50 mo? Combo kasi yan bro ng strength tsaka hypertrophy. Pero meron kasi tayong tinatawag na neural adaptation eh. Okay. So, lumalakas ka nang hindi ka nag-gain ng muscle mass. Okay. So, yun talaga yung nauuna. Okay. So, dapat, pag na-adapt na yung neural adaptation mo, nag-adapt na, di ba? Kumbaga na-maximize mo na yung strength mo, Oo. doon na papasok yung hypertrophy. Pero kailangan mo magtuloy-tuloy. Totoo. Oo. So, So, doon na rin papasok yung overloading talaga. doon na. So, Doon na. from neural adaptation to hypertrophy to loading ka na. Yun na, loading Hindi na. yung loading agad, Hindi. tapos kasi doon ka magkakaroon ng injury. Oo. Tama. So, yun na nga guys, no? Ano siya, process siya. So, syempre yung utak mo, kailangan mentally ready ka, Oo. unang-una. Pangalawa, physically ready ka, bago ka mag-angat ang mag-angat. Kasi sa beginner bro, tuturuan mo muna yung katawan mo gumalaw ng tama. Oo. Kaya, Which is called body mechanics. Oo. Di ba? Kaya di ba ang ginagawa ng iba? First exercise, hirap na hirap sila. Di ba? Halimbawa, chest fly. Hirap sa first day. Next week, mas malakas na sila. Kasi naka-adapt na yung body nila sa movement. So alam na yung muscle na mag-work. So pwede pang ma-fix. So if i-fix ulit yun, mas tataas ulit yung strength nila. Tama. So hindi ka agad mag-gain ng muscle mass. Oo. First few weeks mo, hindi agad. So, sa mga bagong, sinasabi ko bago kasi syempre marami tayong viewers na gustong marating din yung narating mo or syempre mas gusto mo lang din, mas maglilito. So, para sa mga new lifters, gaano kabilis o gaano katagal nila makikita yung progress nila if proper sleep,
proper nutrition, proper training, yung lahat sinusunod nila. Actually, within 2 months, 8 weeks, Within 8 weeks. meron ng progress. Meron na kayong makikita doon. Hindi lang sa weight, kumbaga physical. Physically, Kita na. kita na agad. Kasi sa first 4 weeks for sure adaptation pa lang yan eh. From nutrition, recovery, yan. And then after nyan, doon na makikita yung progress ng nag-gain na kayo ng strength, nagbabago na yung body composition. Sa 12 weeks, medyo ibang tao ka na. Siguro mga 50-50, iba ka na. Oo. Ganun. So 6 months mo, iba. 6 months, iba ka na. If nag-lock-in ka, Yun nga. ngayong araw. Yun ang Si Yeah. Ian, ang pinakamatinding example niya. Actually, check nyo sa first vlog natin ba? Oo. Kasama ba siya sa first Kasama, vlog? kasama. Check nyo sa first vlog si Ian. Tignan nyo yung itsura ngayon. Diba? Pakita mo tsura mo, tsura mo. Tsura mo, di ba? Oh. Pakita mo abs mo, boy. Pakita mo. Yan, bang! Di ba? Check nyo na lang yung first vlog namin. Nandun yung itsura ni Ian. Para at least alam nyo na hindi namin kayo niloloko na nag-transform talaga siya. Pumaparty pa yan ng alak. Nagdi-DJ yan. Hindi na siya umiinom, Hindi na siya umiinom. Ano na lang, talagang Napigilan na pala ni Pring. Napigilan ko na. Kasi alam mo naman, pag naging kaibigan ko, ganyan talaga eh. Hmm. Hindi nagmigimik, hindi na masyadong... Game. Diba? So last natin tong multi-flight, partial lateral lang. So yung resistance profile natin sa baba at sa mid-range lang. Walang rotation ng arm. Ito lang. Full side. So dito, ang gagawin natin is from dito sa side hanggang dito lang sa range na to. Kasi pag dito magro-rotate na ako eh. Or magsha-shrug up na ako pagdating ko dito. So kailangan ko dito lang. Yan. Tapos hanggang umikli yung range ko. Hanggang mag-fail. Kasi di ba yung dumbbell natin dito yung ano niya, peak tension niya. Tapos dito wala na. So ito sa baba lang. Same. Oo, pwede. Pero wala nang rotation ng arms. Ito lang, full side lang. Kailangan naka-pin down lang yung ano dyan, yung shoulder. Hindi dapat siya nag-shrug up. Hindi na uubos, pre. Sakit. Yun yung difference. Gagawin mo yung shoulder ngayon ni Ian. Ayan o. Bro, ayos mo ka. Ako mo eh, yan. Ayos mo ka. Diba? Halata na dito ka nagpipin eh. Ayun, umaga oh. Takin na boy, ala tayong trend mo ah. Ganda na ng katawan ni Ian. Bagong tao ka na boy. Oh, yan. Chest out, chest out. Yan, chest out. Ayos mo ka, ayos mo ka. Yan. Labas pa nga boy, labas pa nga. Sige. Yan. Baba mo yung shorts mo. Yan, ayan. Takin na kay. Bakit? Ako naman ganun ginagawa ko, di ba? Oh, baba shorts. Diba? Si Pring hindi na talaga nahihiya magubad sa harap ko eh. Ano ba ito may iya? Pag-exo, makita nila mga picture. Hi. So ayan guys, kakatas ng workout namin. Siyempre, Champ, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Workout, tapos nag-meeting kami after kasi syempre nantay namin matapos si Ron mag-workout din. No? Pero ngayon, pipili na si Champ ng Pasaway. lucky Oo. na pasaway na nag-comment. Lucky commentator ba yun tawag? Oo, lucky commentator na kukontakin natin. So, sana nanonood ka. Eto na, pipili na si Champ. Sa last episode no? Last episode, oo. From the last episode, kung sinong i-invite namin para mag-workout Meron dito. pala tayong ano dito, 67 comment. So, sa 67 comments, sino ang mas swerteng may invite? Paano tayo magpipili dito? Igaganon lang. Oo. Isang ano lang. Ito mga bro ha. Babalik-balik natin para at least pare-parehas laban. Ay hindi na ako. Papa-heart ko na lang si Sky. Oo nga. Sky, ikaw mag-heart. Sky! 1, 2, 3. O, go. Yan, sino yun? Si ano, Gem TV. Ayan. Eto, si Gem TV. Ano comment ni Gem TV? Comment niya, nakapag-upload din idol, bakit natagalan yung re-upload boss? Ayan. Kaya amo, sa susunod na vlog kasama ka dapat ha. Oo. So, ano pangalan niya? Gem TV. Gem TV 8267. Yan. So, Pag pwede ka, message mo ako sa IG. message mo lang si Champ. Oo, pag nakita mo na tong vlog. Pero i-highlights din natin, ipipin ko sa comment. Okay? And then, yan. Libre pre-workout, libre whey with peptides. Yan! Yan. Para ma-experience mo rin yung ano, kung paano yung training namin dito sa Olympian. And
mabigyan ka namin ng knowledge. So, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And tulungan natin yung mga beginners. God bless guys, take care. Peace. To God be all the glory and praise. Bye-bye!